hayaan natin na kausapin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mensahe na ating maririnig sa mga oras na ito. At niniwala ako the Lord will speak to us kung ano man yung mga need or anything na kailangan natin, kung asan man tayo ngayong situation, ano man yung mga challenges na, naniniwala ako na God will help us. Amen? So, let's pray. Let's pray, God. Mga kapatid, let's pray. Father God, maraming salamat po, and we believe, Lord, that apart from you, we can do nothing. That's why we are here. We ask you, Lord God, to speak to each one of us, minister to each one of us, Lord, and hayaan mo na maging sharp, Lord, ang aming ears, ang aming eyes, Lord, to discern things, especially in these times, Lord, in this season. We believe, Lord God, that you will come back, and we believe, Lord God, that we should be ready, prepare ourselves, Lord God, because we are your bride. At alam mo, at alam namin, Panginoon, na ang nais mo sa iyong bride, Lord God, ay ready, Lord, sa iyong pagbabalik. Niniwala kami sa mga oras na ito na walang ibang pinaka magandang place na kami ay ligtas. Walang iba kundi ang iyong presensya. Kaya sa mga oras na ito, Father God, ang nais namin ay marinig ang iyong tinig, kausapin mo kami, Lord, at niniwala kami that you will always equip us, Lord God, especially in this year, 2026, because we will experience your love continually. We will experience your protection, your healing power. We will experience your provision. And we believe, Lord God, na hindi mo kami pababayaan. Lord, salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat po. Ito po aming samadalangin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Okay, palakpakan po natin ng Panginoon. At salamat po dahil kasama namin kayo at naniniwala kami na hindi po isang aksidente na magkasama-sama tayo dito sa gawain ngayong gabi. At okay, so sa ating pong pag-aaral, nais ko pong sabihin sa inyo at ipaalala sa bawat isa sa atin na ang January ay month ng prayer. January is our prayer month. So kung makikita natin, yung lahat ng ating prayer ay kinukuha po natin sa aklat ng mga awit, no? Book of Psalms. Kaya kung mapapansin po ninyo, nagkaroon tayo ng series ngayong January 2026. Kinukuha natin ang ating mga topic sa aklat ng awit. At makikita natin, no, kung kayo po ay na yes, every one of us here may devotion. At kung mapapansin natin, no, nakaka-bless kasi nga itong mga psalmist, no, itong mga sumulat ng awit, kaya syempre makita na si King David, no, talagang uhaw na uhaw sila sa presensya ng Panginoon. Uhaw na uhaw sila sa salita ng Diyos. Lalo na inumpisahan natin, no, yung ating January sa awit chapter 1, no, awit 1. Makita natin doon, napakaganda nung na portray na isang ng psalmist, no? At nakikita natin doon na kaya pala, no, ganito yung mindset ng isang blessed man or blessed woman. Pagdating naman sa atin, wala naman gender, di ba? Pag sinabing man, ano yan, syempre, um, pwedeng babae, pwedeng lalaki, no, sa Bible. Kaya wag kayong magtatampo yung mga ladies. Wala naman palang men dito. Ako lang pala. Pag po tayo magtatawa pag sinabing man, kasi minsan man ako ng man pero I'm referring to both gender, female, male and female. So, okay. So, dire-diretso tayo. Praise God. So, pakita natin yung ating PowerPoint. Alam nyo guys, nice ko pong sabihin sa inyo na tuloy-tuloy nyo lang po yung Bible reading. Ang pinaka-purpose natin doon, ito yung natutunan ko sa pastor ko. Meron kaming Bible reading every Monday to Friday. Pero pagdating ng Saturday and Sunday, kung ano yung devotion mo, you can read your devotion, pwede ka magbasa sa ibang chapter and verse. Pero ang pinaka-purpose nun is makita natin yung narrative sa Old Testament and dun sa New Testament. So, hindi ka kukuha ng commentary, hindi ka magbabasa ng ibang mga articles. You just focus your mind doon sa pagbabasa or doon sa
Bible reading. And of course, syempre, hindi naman talaga siya basta Bible reading lang, di ba? Alam naman natin yon. So, ano siya, alam natin na when you read the Bible the Bible will speak to you. The Bible will expose you to God's love. Yun ang napakaganda, no? Kahit nasa ang lugar tayo, pag nagbasa tayo ng Bible, niniwala ako na makikita natin, maririnig natin ng Panginoon, makikita natin siya sa mga talata ng Biblia, kakausapin tayo ng Panginoon at mararamdaman natin yung presensya niya, and we will feel secure and loved. Okay, so okay, tuloy-tuloy tayo. Ito yung ating slide. Next. Yan, katulad na nga ng sinabi natin, ang ating month ng January ay prayer. Okay, next. At kinuha natin ang ating title sa Psalm 91, chapter 91, verses 1 to 16. At ito ay binigyan natin ng title na Confidence in God's Continued Faithfulness. I see, no, nakita ko yung Psalm 91, verses 1 to 16. It's God's faithfulness. No, nakaka-bless kasi pag binasa mo talaga siya, kahit na ako, I believe, no, tagal na natin Christian, kung may mga bago man dito, pag nakita natin yung Psalm 91, talagang mangungusap sa atin ng Panginoon. At grabe, no? Teenager ba yun? High school, no? Talagang pinagpipray na namin itong Psalm 91. And up to now, no? Talagang sabi ko, sobrang rich ng word. Kaya, ang ginagawa natin, we chew, hindi natin siya binamadaling, inunguya natin yung salita ng Diyos. Though, hayaan mo na yung mga magko-comment, no? Na, ay, ba't hindi mo na-explain ng maayos yung Psalm 91 verses 1 to 16? Eh, kasi nga, inunguya-nguya natin, di ba? But we study the Word of God, word by word, 'di ba? Sabi ng Bible, precept by precept, at nakikita natin na yung word of God no nagiging buhay sa atin. Kung saan tayo magbabasa ngayon, makikita natin na yung mga linya ng salita ng Diyos nangungusap sa atin yun. Amen. So, kaya nyo na basahin ko ang Psalm 91 sa version ng ESV. So, mababaw na salin po ito. Okay, let's read. Ako lang pala. Sige, sabayan nyo. Okay, ba't nawala? Ayan. Sabi dito sa ESV, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Verse 3, For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. Amen. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. Verse 7, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Verse 9, because you have made the Lord your dwelling place. Wow! No, tandaan po natin yan. Sabihin nga natin, I made the Lord my dwelling place. The Most High, who is my refuge. Sabi dito sa verse 10, no evil shall allow to befall you, nor plague come near your tent. 11, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the adder, the young lion, and the serpent you will trample underfoot. It sounds like warfare, no? 14, because he holds fast to me in love. Wow. I will deliver him. I will protect him because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang sarap magbasa. Alam nyo guys, I encourage you, basahin sa iba't ibang mga translation. Ang sarap, no? Iba yung pag nangusap si Lord sa atin. Minsan nga Tagalog, ang sarap talaga, no? Wow. Okay. Pag-usapan natin itong makikita ninyong
tawag dito, PowerPoint. Yan, nakita niyo yung picture na may eagle. Ganyan si God, no? Ano siya, tatay natin siya, di ba? Talagang, aalagaan niya tayo. Para tayong nasa nest. At yung tatay natin, yung mother eagle, yung father eagle, no, iingatan talaga tayo. Tignan niyo, 5 pa yung ano niya, inakain niya, di ba? So, ang dami natin matututunan pagdating diyan sa sa eagle na illustration. And then diyan sa nest, andiyan sa mga eaglets niya, napakadami. At makikita naman natin na I know by now God is speaking to you na grabe, no, si God kapag nandun tayo sa kanyang shelter, nandun tayo sa kanyang sanctuary, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hallelujah. Amen. So, okay, tuloy-tuloy po tayo. Next slide. Sabi dito, ayun yung na-topic natin ng last Sunday. So, hindi na natin dadaanan, syempre. Iba na yung ating pag-uusapan, di ba? Next slide. Ayun yung mga napag-usapan natin, di ba? Ito, napag-usapan na din natin to, na-topic na natin. Balikan natin ng konti yun. Ito pa. Sabi dito, ang ganda, no? To dwell in the shadow of the Almighty is to live under the promise of God's protection and love. Wow! Ang sarap. Kasi, alam nyo, yung God natin, di ba, na pag-usapan nga natin nung last week. Ulitin ko lang po, doon sa verse 1 pa lang, tatlo yung in-emphasize doon na pangalan, di ba? Sabi doon, um, the most high, sa Hebrew word ay Elyon. And then another one is Almighty, that means Shaddai, no? Sa verse 2, meron pang isang name, yung God. Alam niyo, ang mga Hebrew, ang mga Israelites, pag nagbabasa sila ng kanilang Torah, ito yung the 5 books of Moses, ito yung Genesis, Exodus, Leviticus, ano pa ba? Deuteronomy, and Numbers. Pag binabasa nila yan, pag dumadating sila sa word na, yung word na Lord, hindi nila binabasa yon, nag-i-stop sila. So, nakaka-bless. Pag binabasa nila yung pangalan ng Diyos, God, nag-i-stop sila. Ganun nila ino-honor yung pangalan ng Panginoon. Diba? So, andun yung word na Elohim. Talagang tumatahimik sila, ninanamnam nila. Kaya nga pag diba, sa 10 Commandments, talagang yung name ni God, talagang igagalang mo, no? Okay. So, yung tatlo na pangalan na yon, dun pa lang, diba, 3 beses inulit-ulit. El Elyon, diba? Ano pa ba sunod? El Shaddai. Tapos sunod, Elohim. Yung tatlo na yun, talagang dun pa lang. Diba, minsan pag tayo pupunta ng live po ba ito sa YouTube? Hindi. Si Bea nakakatawa. Hindi ito live sa YouTube. Oy, praise God. Sunod, ilalive natin yan. Ilalive natin sa YouTube pag na-monetize tayo, if God's willing. No? Nakakatuwa kasi, pag halimbawa, may mga magtatanong sa'yo, di ba? Ano ba pangalan ng mo, backer mo? Ganon, di ba? Lalo na ngayon, no? Talagang parang sinusubok yung ating economy. Makakarinig tayo ng mga kung ano-anong mga negative sa economy, tapos meron pa mga war, di ba sabi naman ng Bible yung wars and rumors of wars, tapos may mga sakit pa, mga pestilence. I encourage you guys, no? As God's beloved, nais ko pong encourage kayo na i-meditate ninyo ang Psalm 91 every day. Ako, every day binabasa ko. Minsan nga parang, Lord, Psalm 91 na naman. Pero yung Word of God, you cannot exhaust the Word of God. Hindi siya naluluma. Ang sarap, no? Every day, no, basahin natin yung Book of Psalms, kakausapin tayo ng Panginoon. Siyempre, of course, sa lenses, no, ang glasses dapat na gagamitin natin ay, siyempre, under the new covenant of grace, no? Dapat yung glasses natin, yung glass ni Jesus. Nakita naman natin si Jesus, may mga lumapit sa kanya, di ba? Ako, nakita ko sa Matthew, Mark, Luke, and John, wala siyang ni-reject na tao na mga lumapit sa kanya. Yung mga pinuntahan niya, kaya hindi na siya nakapag-perform ng mga miracles doon, kasi nga, ang sabi ng Bible, walang naniwala, di ba? Walang nag-believe. Sino lang yung mga gamaling? Di nag-believe. Pero wala siyang tinanggihan. Wala siyang sinet na oras. Oy, mamayang gabi pa kasi busy pa ako, di ba? Doon sa di ba, sa pila ng mga mag-heal, di ba? Magpapa-pray over, walang hindi iniisa-isa ni Lord na ikaw ano ba kasalanan mo? Mamaya ka na, no?
Ay, ikaw busy ka sa ano mo, sa work mo, doon ka muna. Walang gano'n, walang tinanggihan si Lord. Lahat, tinanggap niya yung mga lumapit, no? Yung mga lumapit kay Lord, no? Yes, that's true, no? At eto nga, no? Pag-usapan natin yung, thank you, Sis Bea, yung pangako ng Panginoon, no? That we live under the promise of God's protection and love. Ito yung, ang prayer ko, itong Psalm 91, hindi lang January natin maranasan, no? All throughout the year 2026 and beyond. Di ba? As long na nabubuhay tayo, pati yung ating mga salin lahi, no? Kung hindi pa darating si Lord, ay ingatan ng Panginoon. Okay, next slide. Eto, guys. Ayun ulit yung picture. Okay, mamaya na ulit siya. Bibigyan natin ng ano. Ito, pag-usapan ulit natin. Part 2 to ng ating God's continued faithfulness. Kasi meron tayong confidence, no? At ang confidence natin, walang iba kundi si Jesus. At yung mga pangako niya, maranasan natin ngayong 2026, no? Tandaan natin, lagi natin sinasabi, if there is guilt, condemnation, and shame, hindi yan sa Panginoon. Okay, i-reject natin yon kasi yun yung papatay sa faith natin. Mag 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 mag-devotion tayo every day. Kung ano yung marinig natin na condemnation, we rebuke and we reject. We just welcome the love of God. Siyempre, yung ating heart na yung full of repentance and obedience sa Lord. Okay, so next slide. Okay guys, ito naman yung anihin natin. Itong my refuge and my fortress and my God. No? Pero doon tayo sa my refuge. Ang sarap pag-aralan niya at pag-himay-himay ninyo. I encourage you kayo mismo kasi marami kayong makakontribute. Kaya dito pag Thursday, 'di ba? Pag Thursday, pinag-uusapan natin yung napag-sharean natin, no, napag-feasting natin nung last Sunday. Pinag-uusapan natin ng Thursday. Kasi ang dami natin pwedeng i-share sa bawat isa sa atin. Kaya nga pag Thursday, in-encourage ko mga 15 to 20 minutes nga lang mag-share. Mukhang ang tagal ko na yata nag-share, no? So 15 minutes to 20 minutes lang ang sharing pag Thursday. Tapos hayaan natin na mag-share yung bawat isa sa atin. And then we will pray. Alam nyo, ang sarap pag na-hit natin yung bullseye. Tapos ano tayo, nagpe-pray tayo, 'di ba? Tandaan na remind ko kayo, no? Always remember na tayo ay ang tema natin ay uh, um, ang tema natin ay about prayer, no? So sa ating end times topic, hindi mawawala yung prayer. Kasi kahit na anong topic natin na may mga current events diyan, kung tayo ay futurist yung ating view pagdating sa end times, pero wala naman tayong habit na mag-pray. 'Di ba napakasimple lang pag sinabi mong prayer, communication with the Lord. At hindi lang naman ikaw yung nakikipag-usap, hindi lang naman ikaw yung salita ng salita. Ito na madalas ko na i-share, di ba? Antayin din natin si Lord na magsalita sa atin. Always na two-way, hindi yung tayo lang nagsasalita. Kaya napakasarap na pag na-develop yung ating prayer life, alam natin na yung prayer is our lifeline. Doon natin makikita, ito pala ang ano ni Lord, attributes. Ito pala yung character ng Panginoon. Amen? Makikilala natin siya, di ba? Ito si Doc Bey, tsaka si Doc Vanessa, matagal na magkakilala 'to no? Pag halimbawa, binisita ni Doc, ito halimbawa lang, binisita ni Doc Bea si Doc Vanessa si Mindoro. Tapos hindi alam ni Doc Vanessa, di ba? Tapos hindi niya alam, di ba? Binisita siya. Tapos ano siya, very sneaky yung dating nung paglapit niya, no? Sa likod siya lumapit, tapos tinakpan niya yung mata ni Doc Vanessa. Pag sinabi ba ni Doc Bea na, hulaan mo kung sino ko, I'm sure mahuhulaan ni no, ni Doc Vanessa kasi boses pa lang eh, 'di ba? Pag malalaman mo pag boses pa lang, no? Pag syempre pag sobrang intimate kayo, 'di ba, yung mga mag-asawa, kung kamay pa lang ng asawa, ay alam ko ang asawa ko 'to. Boses ng asawa ko 'to. Kasi sobrang intimate na kayo. So ganun yung goal natin, no? Pag magkaroon tayo ng deeper intimacy with God, kahit na yung tinig ni Lord, alam natin, no, hindi pwedeng ma-fake na okay anak, wag diyan muna, stop mo yung investment diyan kasi oh Lord, ako na naman yung sample stop mo yung investment mo diyan kasi malulugi ka, maloloko ka, no? Tas hindi ako nakinig, lagi ko sinishare sa inyo, no? Pero buti na lang meron tayong wife, no, yung mga boses ni Lord, 'di ba? Ginagamit ni Lord yung mga asawang babae talaga na malakas yung kanilang
mas malakas yung kanilang discernment, no? Mas sharpen yung kanilang discernment pagdating sa mga ganun, no? So many times laging yung sample ko laging sa amin mag-asawa, nakikita ko kasi na may mga ganung pangyayari na minsan parang, Lord, wag muna. Lord, gusto ko to. Pero sila, teka muna, wag muna. Pag-pray muna natin yan. Di ba? Sobrang, pag nakita mo talaga na, uy, may opportunity to, na mag-invest. Invest ka na agad, pero hindi mo alam na ano ka lang pala ng emotion mo. Kasi nga, ang ganda nung kitaan, etc. Pero, hindi mo muna sinik si Lord or in-inquire si Lord. Okay, so dito muna tayo, balik tayo dito. Pasensya na, napahaba yata. Okay, dito tayo sa next slide. Next slide muna tayo. Babalikan natin yan. Sabi dito ni David, David ba? Tama, si David din to. Sabi dito, you shall hide them in the secret place of your presence from the plots of men. You shall keep them secretly in a pavilion from the stripes of tongues. So, makikita natin dito, no, yung secret place na sinasabi ay yung kanyang presence, no? Yung kanyang sanctuary, yung refuge na pinag-uusapan natin. At wag po kayong parang teka mo, narinig ko na to. Wag maging ganun yung attitude natin kasi pag the moment na yun ang nasa isip natin, dahil sa dami ng ating mga naririnig na preaching, lalo na sa atin, no, talagang inahammer natin yung chapter and verse at paulit-ulit natin sinasabi, it doesn't mean na ini-insult natin yung inyong knowledge. Kundi pina-practice po natin yung faith comes by hearing and hearing by the word. Kaya pag sinabi ko na naman na ang secret place ay yung presence of the Lord, Pastor, narinig ko yan. Bakit ko sinabi to? Kasi may sinare na akong bata. Sabi niya, Pastor, narinig ko na yun, di ba? Tinuro mo na sa akin yan. Sabi ko, bakit itong batang to? Gusto ko to. So, kaya pag nag-meet kami, iba na naman. So, nakakatuwa yung bata niya. Okay, basahin ulit natin isa pang chapter sa 27 kung doon nagkakamali. Next slide. Ang sabi dito sa verse 5, si David na naman to. Ang sabi ni David, for in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle, he shall hide me. He shall set me high upon a rock. So makikita natin dito yung secret place, yung tabernacle na sinasabi niya. And what's that? Yun yung ating refuge. Si God, yun ang sinasabi ng verse 2 rito. So, pag kayo nagkaroon ng sarili niyong devotion, kakausapin kayo ng Panginoon, I'm sure. At kung ano-ano pang mga naranasan natin, si God talagang ilalapat niya yung kanyang buhay na salita, no, doon sa mga naranasan natin. Na kaya naman pala, no, iningatan ako ng Panginoon kasi ito yung heart ko. Alam niyo mga kapatid, hindi naman sa pagbabrag ng sarili. Naniniwala ako na may heart na kayo, no, na isik talaga si Lord. Kasi si David, ito yung situation ni David no, dito sa psalm na to. Balik na tayo doon sa kaninang binasa natin. Ayan. Next pa pala. Sige, tingnan nga natin. Hindi, no. Pababa. Eto. Ay, hindi ito. Sige nga, baba nga ng konti. Hindi ko yata nalagay isang chapter and verse. Balik tayo. Sorry. Ito, 27. Sorry, hindi ko nalagay isa pang verse. Sa isang chapter and verse, ang sabi ni David, kasi si David dito, hinahabol siya ni King Saul. 'Di ba? Alam na natin yung scenario. Hindi ito yung yung Ark of the Covenant, yung Ark of the Covenant kasi king na siya noon eh. Yung Ark of the Covenant ay nadala sa Philistine, 'di ba? Hindi, magkaibang scenario ito. Pass backward tayo, makikita natin si David, hindi pa siya king, hinahabol siya ni King Saul. At grabe yung kanyang longing do sa presence ni Lord. So kung mapapansin natin dito, hindi yung sinasabi niya na literal na Ark of the Covenant. Hindi yon. Kundi may na-discover si David nung nasa wilderness siya. At ano yung na-discover niya? Ito nga yung sinasabi natin dito. For in the time of trouble. Kasi nga hinahabol nga siya. Yung buhay niya nalagay sa alanganin, isolated yung case niya. Parang ang nangyayari, example ko lang to ulit doon sa
ano natin sa mga per word na shinare ko last week. Yung parang, di ba, yung shelter, di ba, sa verse 1, nagsisik ka ng nagsisik ka ng protection, asylum, yun, di ba, immunity, help, di ba? Na, di ba, naglagay yung buhay mo sa alanganin, nasa ibang lugar ka, nagsisik ka ng help o ng protection doon sa isang lugar. Ganun yung presence ni Lord. Kaya, sinasabi dito na tabernacle, ito yung refuge niya. Okay, next slide na tayo. Parang napakita na ni Lady Lynn kanina. Ito, ang sabi ni Webster, yung refuge. The term refuge refers to shelter. So, andun yung ating protection sa kahit anuman, no? Ito sinabi dito, danger eh. Di ba, sabi natin yung El Elyon. Yung Elyon, the most high. Ibig sabihin, kung merong mataas na official doon sa lugar na yon, pero for example, general siya, ano ba yung mas mataas, di ba? Yung general o yung the most high? Of course, the most high. Okay, for example naman sa hierarchy ng enemy, di ba? May hierarchy yung enemy din, di ba? Sino mas mataas? Siyempre, the most high. So, kung in other words, wala nang tataas pa sa kanya, supremacy of all. Siya yung supremacy ng mga of all rulers. So, ibig sabihin, kung may mga threat na mangyayari sa buhay mo, katulad namin, di ba? Nalagay yung buhay namin sa alanganin. Grabe, no? Andun yung temptation na mag-ask kami sa mga friends namin na nasa military. Ako, may mga kilala rin ako mga nasa sa AFP and sa mga kapulisan. Pero hindi ko ginawa kasi nga narinig ko si Lord na hindi ako lang magtatanggol sa iyo, no? Sabi ko, nga, ang galing ni Lord, ang galing kasi kung ginawa ko 'yun, baka nailagay pa sa alanganin yung mga officers na mga friends ko, no, mga kabatchmate ko. Pero praise God dahil ang bakit talaga natin dito si Lord, di ba? So kung distress ka man katulad ni King David, hindi niya alam gagawin niya, isolate, no, nagsisik siya ng asylum. Ay nga, next slide, bago natin ulit basahin tong isa na to. Ang sabi dito, yung refuge o yung secret place, sinabi ko na pala kanina to, ito yung sanctuary ng presensya ng Panginoon. Balik na tayo ulit sa kanina. Atras lang tayo, yan. No, atras lang tayo. Doon sa baba. Sige pa. Oo. Yan. Yun. Yan, sa refuge. Basahin natin. Sabi dito, it can denote a place where one finds safety. Sabi na rin pala natin. Para basahin na rin natin, such as, ba't ganun? Parang kulang. Such as a use of a natural setting, or it can refer to a legal or social institution that provides safety and support, especially for individuals fleeing persecution or danger. Sa Bible, sa Bible to, no, sa time nila, halimbawa, aksidente, no, nakapatay ka. Syempre ikaw, ipapersecute ka ng family ng nakapatay, di ba? Na napatay mo. May mga places of refuge sa Bible. Pupunta ka lang doon. Pupunta ka lang doon. Ganun yung ginawa ni David. May mga places yan. Tapos may mga priest na nandun na hindi ka talaga pwedeng galawin kahit na anong tribe pa yung pumunta doon. Kahit na pinakamatinding tribe pa pumunta ron, secure ka sa place na yon. May doon sa time na yon, hindi napuntahan ni King David. Pero may natuklasan siya, no? Sa cave of Adullam, 'di ba? Na ano niyo, siya lang mag-isa. May natuklasan siya na yung place pala ng refuge, hindi lang siya basta physical makikita niya na physical na ito yung lugar, ito yung bahay, hindi, kundi yung mismong presensya ng Panginoon, and that is the presence of God in the secret place. Kaya pala, ang sabi ng Matthew 6 chapter 6 verse 6, ang sabi doon, but you, sabi di ba, when you pray, go into your room, shut the door, di ba? And then you pray to your heavenly Father who is looking at you or seeing you in the secret place. Bakit? Kasi nakikita ng Panginoon yung ating mga kung ano yung nasa kaloob-looban natin.
Dahil siya ang ating creator and we are the created, nakikita niya kung ano yung mga ano natin, naranasan natin, nasaktan tayo, naargabyado tayo, no, nagnegosyo tayo, nilugi tayo, Diyos ko po, no? Yan yung mga naranasan natin. Niloko tayo, parang pwede sa, siguro sa pag-ibig, pero alam ni Lord lahat yan, no? Kung natatakot tayo, nalagay yung buhay natin sa alanganin, nakikita ng Panginoon yan. Amen? So, next slide. Meron ako rito mga katanungan na pwede nating sagutin na, ayan, ito nasabi ko na rin. Ay, hindi ko pa pala ito nasabi. Maganda dito ng scripture nito. Sabi dito, si David na naman to. Sabi niya, "Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh pains for you as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory." Ito yung nakakita ni David kanina na sinasabi ko na sikreto. Iba pala pag nandun ka sa secret place. So, sinabi rin to ng Matthew chapter 6 verse 6, no? Na kapag tayo mananalangin, punta tayo doon sa secret place. At yung secret place natin, since that we are God's beloved, minahal tayo ng Panginoon, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Katatagpuin niya tayo doon sa lugar na kung saan mamimit natin siya. Amen? So, may mga tanong ako dito, guys. Eto yung tanong ko. Iiwan ko sa bawat isa sa atin. Sabi dito, what challenges are you currently facing that you can rely on God to assist you with? Pwede bang pakitagalog to? Nakalimutan ko kasi itagalogin. If you have faith in God, what will you do differently in the face of these challenges? If you have faith, of course we have faith, di ba? What will you do differently in the face of these challenges? So ayun lang yung dalawang tanong na gusto kong iwan sa atin pong sa akin pong na-share ngayong gabi. At naniniwala ako na kausapin tayo ng Panginoon, wag po kayo matakot mag-share at naniniwala ako na iyan ay gagamitin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? So, tayo ay manalangin bago natawagin ni Lady Len yung ating mga kapatid para makapag-share. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. Sa inyo po ang papuri. Walang ibang personalidad na itinataas, hindi ang sinumang tao, kundi kayo lamang, aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Back to you, Lady Len.